is launching its largest exercise since the Cold War. NATO right now is testing its readiness with the alliance's largest ever air exercise. Biggest military drill na ito ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na tinatawag na Steadfast Defender 24 ay magsisimula sa susunod na linggo at tatagal hanggang buwan ng Mayo. Kabilaan ang mga umatikabong haka-haka ng bakbakan na hahantong daw sa pangatlong digmaan. Haka-haka man, ngunit may mga basihan ang pag-usbong ng pinaka-destructive at pinaka-nakakatakot na digmaan sa kasaysayan, ang World War III. At kung ating mapapansin, kakaiba ang mga galawan ng iba't ibang bansa ngayon, lalong higit ang NATO. Dahil hinahanda nito ang 90,000 na sundalo para sa isa sa pinakamalaki na military exercises mula noong Cold War. At itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang NATO ay magdaraos ng pinakamalaking ehersisyo sa loob ng 35 years, kasama mga unit mula sa 31 na kasapis na bansa. May humigit kumulang na 90,000 na mga sundalo ang makikilahok sa mga palaruang pandigma. Kung sakaling atakihin tayo, kailangan tayong maghanda. Inanunsyo ng NATO noong Huwebes na simula nito ang pinakamalaking ehersisyo nito mula pa noong Cold War na kasama ang 90,000 na sundalo mula sa lahat ng 31 na kasabing bansa, pati na rin ang mga kandidatong bansang Sweden, habang ang pagsakop ng Russia sa Ukraine ay pumapasok na sa mga hangganan ng alyansa at ang matalim na retorika mula sa Kremlin ay lalong lumalakas. Ang Steadfast Defender 24 na mga ehersisyo ay magpapakita na ang NATO ay kayang magsagawa at magpanatili ng masalimuot na multi-domain na operasyon sa loob ng maraming buwan sa libu-libong kilometro mula sa High North patungong Central at Eastern Europe at sa anumang kondisyon, ayon kay General Christopher Cavoli, ang Supreme Allied Commander ng Europe ng NATO sa ulat ng mga mamahayag. Ang military exercises na ito ay maglalabas ng 50 na sasakyang pandagat, 80 na aeroplano at higit sa 1,100 na sasakyang pandigma. Ayon naman sa AP, ang mga tropa ay mag-ooperate sa buong Europa hanggang sa katapusan ng Mayo. Sinabi ni Admiral Rob Bauer, ang chairman ng Military Committee ng NATO, na ang pagsisikap ay nangangailangan ng isang record ng bilang ng tropa na maaari nitong magkamit at magkaroon ng isang ehersisyo sa loob ng ganong kalaking sukat sa buong alyansa sa buong karagatan mula sa United States patungong Europe. Ika pa niya, kailangan nating maunawaan na hindi ito tiyak na tayo nasa kapayapaan, at kaya't mayroon tayong mga plano, kaya't naghahanda tayo para sa isang alitan. Dagdag pa ni Bauer, hindi natin hinahanap ang anumang alitan, ngunit kung sakaling atakihin tayo, kailangan nating maging handa. Ika pa niya. Idinagdag niya na bagaman ang lakas ng land forces ng Russia ay lubos nang nabawasan sa loob ng 2 taon ng buong pwersang pagsakop sa Ukraine, ang kanilang kakayahan sa naval at air forces ay nanatiling malaki. Ang pinakamalaking ehersisyo ng NATO mula pa noong 1988 na Reforger War Games malapit sa katapusan ng Cold War, na kung ating mapapansin, sumusunod sa patuloy na pag-akyat ng mga tropa at kagamitan ng kaunlaran sa malapit na mga hangganan ng alyansa sa Russia. Inilipat na ng mga kaalyado ang libu-libong tropa sa lugar mula noong magsimula ang pagsakop ng malapit na bansa noong Pebrero 2022. Ang pangungusap ng pagsasaad ng Steadfast Defender 24 ay naging maliwanag noong unang bahagi ng linggo na ito, nang ang Ministry of Defense ng UK ay inanunsyo na 20,000 na mga sundalong taga Great Britain at isang carrier strike group ay nag-aalista para sa paparating ng mga ehersisyo ng NATO. Binanggit din ni Bauer na sa mga nagdaang buwan, ang mga front lines sa pagitan ng puwersa ng Kiev at Moscow sa lupa ay hindi masyadong gumagalaw sa kahit anong paraan. At habang ang pinakabagong mga atake ng Russia ay nakakagambala, hindi ito epektibong militar. Ika pa niya. Dagdag pa niya na kahit hindi dapat maging labis na pesimista ang mga tao sa tsansang manalo ang Ukraine. Mga awit 119 verse 105. Kapag naguguluhan tayo sa buhay natin, mapagtitiwalaan natin ang Diyos na nagbibigay ng gabay sa pamagitan ng kanyang salita.
Kaibigan, magkaroon man ng kaguluhan sa ating buhay, ika nga sa awit 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sa madilim nating mundo, kaibigan, kailangan natin ng ilaw. At ang ilaw na ito na nanggagaling lamang sa ating Panginoong Diyos ang magliliwanag sa ating madilim na landas. At naway, makamit natin ang tunay na kaligayahan ng buhay na kahit anumang problema ang ating nararanasan ay kumapit lamang tayo sa tunay na ilaw, ang ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa ilaw na dala ng aming Panginoong Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa at kaliwanagan ng aming pong hinaharap, na hindi po ay mangangamba sa anumang balakid ng buhay o anumang giyera na magbibigay ng takot sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, na kayo po'y nakikipaglaban sa amin. Gabayan kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.